Kabanata 6631. Sa totoo lang, medyo naiintindihan ni Jesse si Harvey. Alam niya sa simula pa lang na sa karakter ni Harvey, ay hindi niya papatayin si Willem. Ang dahilan kung bakit niya ipinakulong si Harvey ay para protektahan siya, maliban sa utos din ito ng pamilya Xavier. Pero hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganito sa labas. Hindi lamang si Donald ang namatay, ngunit ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae na kanyang isinama ay halos namatay din. Lahat sila ay namatay sa parehong paraan. Hindi man lang sila nakalaban, at lahat sila ay napatay sa isang laslas. Para bang ang taong pumatay sa kanila ay nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan at pamilyar sa kanila. Maliban kay Liza, na umalis sa tirahan noong panahong iyon, ang lahat ng mga tao mula sa iba pang tatlong martial arts alliance na bumalik mula sa ibang bansa ay napatay. Ang impormasyon ay mula sa presinto ng Walsing. Ito ay ganap na hindi kapani-paniwala sa kanila na ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari sa upuan ng kapangyarihan ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan ang presinto sa Walsing Dragon Cell, at umaasa na maaari silang magtulungan upang malutas ang kasong ito. Nakahanap ang Dragon Cell ng ilang piraso ng ebidensya habang iniimbestigahan nila ang eksena ng pagpatay, ngunit hindi sila nakaimik. Iyon ay dahil, maliban sa dugo, ang lugar ay napuno ng mga fingerprint at mga bakas ng paa. Gayunpaman, lahat sila ay nakaturo kay Harvey. Kung wala si Harvey sa Walsing Dragon Cell kagabi, magiging masaya ang lahat dahil nalutas na nila ang kaso. Gayunpaman, pagkatapos ng nangyari, maliban sa pagpapahiya sa Dragon Cell, ipinaliwanag din ng kasong ito sa lahat na hindi si Harvey ang may kasalanan. Salamat sa circumstantial evidence, ang pagkamatay ni Willem ay wala ring kinalaman sa kanya. Ang lahat ng ito ay nagdiin sa presinto at Dragon Cell, na pinahiya sila at pinatunayan ang kanilang kawalang saysay. Magandang balita para kay Harvey, na nakakulong. Sa pinakakaunti, ay napatunayan ang kanyang pagiging inosente, at walang sinuman ang makapagkukulong sa kanya sa likod ng mga rehas. Congratulations, you're free, tumayo si Jesse sa harap ni Harvey na may nakasulat na pagod sa mukha bandang 6:00 ng gabi. Batay sa ebidensya na aming nakolekta at sa aming mga teorya batay sa mga katotohanang ipinakita, ang pagkamatay ni Willem ay walang kinalaman sa iyo. Nakuha rin namin ang lahat ng footage ng security camera sa paligid ng iyong bahay, at ang totoo ay kahit na ito ay pagpatay kay Willem o kay Donald, wala kang oras upang gawin ang krimen, at mayroon kang isang medyo malakas na alibay. Kaya libre ka na. Bahagyang tumango si Harvey, ngunit walang saya sa kanyang mukha. Sa halip, sumimangot siya. Maiintindihan niya ito kung may gustong mag-frame sa kanya para sa pagkamatay ni Willem. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang motibo sa likod ng pagpatay kay Donald. Karaniwang nagsasalita, hanggat nabubuhay pa si Donald, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para putulin si Harvey. Kahit hindi niya kaya niya itong kasuklaman. Ngunit ngayong namatay na si Donald, hindi sigurado si Harvey kung anong pamamaraan ito. Hindi ko rin maisip, sabi ni Jesse nang makita niya ang pag-aalala ni Harvey. Kailangan na may humihila, pero sa nangyari sa ngayon, hindi pa ako sigurado kung ano ang ginagawa niya. Ipinakulong ka niya sa likod ng mga rehas ngunit hinayaan ka ring umalis ng malaya. At pagkatapos, 2 lalaki na mahigpit na konektado sa Island Nation ang namatay. Kung hindi dahil doon, maghihinala akong si Shingan ang taong nasa likod ng mga kurtina. Nang matapos na ang lahat ng papeles, 7:00 na ng gabi. Nang makaalis si Harvey sa kulungan, nakita niyang marami na ang naghihintay sa kanya sa labas. Bilang karagdagan kina Charlotte at Prince mula sa Country H Martial Arts Alliance, naruroon sina Tyson, Ray, George, at Rachel. Mula sa isang tiyak na pananaw, sila ang pinakadakilang taga-suporta ni Harvey sa loob ng bansa H. Matapos mabilanggo si Harvey, ginamit nila ang lahat sa kanilang repertoire upang patunayan ang pagiging inosente ni Harvey. Ito ay isang bagay na nagkakahalaga ng pagdiriwang, at nadama nila na maswerte ngayong nakalaya si Harvey.
Maliban sa mga tauhan ni Harvey, naroon din si Mandy. Isang ngiti ang ibinigay niya kay Harvey mula sa di kalayuan. Nawala rin ang pag-aalala sa mukha niya. Tumango si Harvey kay Mandy. Sa una, sasalubungin niya ito, ngunit nakita niya ang isang Toyota van na nakaparada hindi kalayuan sa gilid ng kanyang mata. Kulay itim ang mga bintana ng van, ngunit naramdaman ni Harvey na may pamilyar na taong nakatingin sa kanila. Bigla niyang napagtanto kung sino ang nasa loob ng van. Sa sandaling iyon, huminto siya sa kabila ng paglalakad patungo kay Mandy. Iyon ay dahil naiintindihan niya na tuluyang mawawala sa kanya si Yvonne kung pipiliin niyang kausapin si Mandy. Marahil dahil sa pag-aalinlangan ni Harvey, naiinip ang mga tao sa loob ng van. Umandar na ang sasakyan at mabilis na pinaandar sa dilim. Samantala, tumunog din ang telepono ni Mandy. Kinuha niya ito, at pagkatapos pakinggan, ang ekspresyon niya kay Harvey ay naging hindi gaanong masigasig. Sa sumunod na sandali, hindi na niya binigyan ng pagkakataon si Harvey na magpaliwanag at pumasok sa loob ng Mercedes-Benz van sa likuran niya. Mabilis ding nawala sa dilim ang van. Hindi sigurado si Harvey sa mararamdaman ng isa-isang nawala ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay niya. Dati, hindi niya naiisip ng seryoso si Yvonne. Naniwala lang siya na mananatili si Yvonne sa tabi niya. Hindi man lang niya itinago kay Yvonne na in love pa rin siya kay Mandy. Ngunit ngayon, natagpuan ni Harvey ang kanyang sarili sa isang sanggang daan. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Marahil, sa isang sitwasyon kung saan isa lang ang maaari niyang piliin, nawalan siya ng karaniwang pasensya. Pagkatapos ng tahimik na pagtayo doon, bumantong hininga si Harvey at saka sumakay sa kotse. Ang lahat ng nandoon na naghahanda para sa isang seremonya para masira ang sumpa sa paligid ni Harvey ay nagpalitan ng tingin at tahimik na inihanda ang lahat. Nakita nilang lahat si Harvey na masama ang loob. Hindi na kailangang patuloy na gawing miserable si Harvey. Tahimik na umandar ang sasakyan sa kalsada. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang tirahan sa ikatlong ring. Vroom! Ngunit sa paglabas ni Harvey ng sasakyan, isang maliit na pickup truck na matagal nang naghihintay ay biglang sumugod sa kinatatayuan ni Harvey nang walang pag-aalinlangan. Halata sa mga spark sa kalsada na sinadya ito ng driver. Halata namang gustong sugurin ng driver si Harvey at patayin. Hindi inaasahan ni Charlotte, Rachel, Prince, Tyson, at ng iba pa na mangyayari ito sa labas mismo ng kanilang tirahan. Mas lalong nagdilim ang ekspresyon ni George. Wala siyang natanggap na balita noon pa man, ipinakita kung gaano kapasensya ang salarin. At ang mga taong ganyan ang pinakamahirap pakitunguhan. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Medyo nagulat siya na may aatake sa kanya sa kritikal na sandaling ito. Maaaring tulad ng nabanggit ni Jesse. Maraming tao ang gustong patayin siya. Bang! Ngunit bago pa makarating sa kay Harvey ang pickup truck, isang Benz SUV ang bumangga sa gilid nito habang nagmamadaling lumabas mula sa isa pang eskinita. Tinamaan ng husto ang truck kaya nawalan ito ng kontrol at tumama sa malapit na puno. Hindi huminto ang driver ng Benz SUV. Sa halip, pinindot niyang muli ang gas, na lalong nakasira sa pickup truck. Tumalon lamang ang driver ng SUV nang masunog ang tangke ng gasolina ng pickup truck. Napatingin si Harvey sa driver. Si Ray iyon. Halatang maingat pa rin si Ray pagkatapos ng maraming taon nang una siyang sumama kay Harvey. Kahit na sa oras na ito, itinatago pa rin niya ang kanyang mga cards sa kanyang sarili. Kung hindi, kahit na hindi mamatay si Harvey, mahihirapan pa rin siya. Tumango si Harvey kay Ray. Titingnan sana niya kung sino ang nasa loob ng pickup truck nang may sumipa sa windshield. Gumapang palabas mula sa loob ang isang magandang babae na magulo ang buhok. Nanlamig sa mga mata niya habang naglalabas ng syringe sa cooler box niya, at sinaksak iyon sa sarili niya, at tinuturok ang likido. Ang genetic tech ng bansa bulong ni Harvey. Agad niyang nakilala na ang likido sa loob ng hiringgilya ay isang genetic na gamot na maaaring magpapataas ng kakayahan sa pakikipaglaban ng isang tao. Ang ganoong kalaking doses ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na lampas sa pangunawa ng karamihan ng mga tao.
Ang babae ay humagulgol na para bang nasa sobrang sakit. Gayunpaman, kumuha siya ng isa pang hiringgilya at muling sinaksak sa sarili. Pagkatapos ng kanyang ginawa ay nanlaki ang kanyang mga mata habang bumibigat ang kanyang paghinga. Pinandilatan niya si Harvey na may pulang mata, na para bang gusto siyang paghiwa-hiwalayan. Harvey York, papatayin kita. Kailangan kitang patayin. Nang marinig ni Harvey ang boses, sa wakas ay nakilala na niya kung sino ang baliw na babae. Isa siya sa mga miyembro ng Summer Island Martial Arts Alliance na bumalik, ang tanging nakaligtas mula sa massacre sa Arcadia Garden. Si Liza Parker. Gayunpaman, si Liza ay dating mapagmataas, medyo kaaya-aya, at nagpapalabas ng nakamamatay na aura. Lalong nag-init ang ulo niya sa likidong tinurok niya sa sarili. Kitang-kita pa ni Harvey ang lahat ng daluyan ng dugo sa kanyang mga braso at mukha na nakaumbok. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Looking at how murderous she had become, Harvey sighed and said, "Ano yun, Liza? Kung tama ang pagkakaalala ko, there's no such grudge between us. First, you tried to run over me. Then, you wanted to kill me. Can I ask you what you're trying to do? Tumigil ka nga. Ikaw ang mamamatay tao, ang salarin sa likod ng lahat ng pagpatay." Mapait na sigaw ni Liza. Inutusan mo ang iyong mga tauhan na patayin si Donald upang maipahayag mo ang iyong kawalang kasalanan. Tanga ka ba, Liza? Lumapit si Charlotte, at malamig na nanlilisik. Kahit na ang Dragon Cell ay nagpapatunay sa pagiging inosente ni Harvey, at may nagtangkang e-frame siya. Pero eto, inaakusahan mo siya na siya ang may kasalanan ng walang ebidensya. Nagbibiro ka ba? O sa tingin mo ba ay hindi pumapatay ang Martial Arts Alliance? Pagkatapos, inilagay ni Charlotte ang kanyang kanang kamay sa hilt ng kanyang longsword, na para bang lalaban siya kapag ayaw umatras ni Liza. Humakbang din si Rachel, at may sumulpot na kutsilyo sa kamay niya habang nanlilisik ang mga mata kay Liza. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa mga sasabihin mo? Malamig na sabi ni Liza habang nakatitig kay Harvey ang maitim niyang mga mata. Hindi lang personal na pinatay ng bastard na ito si Willem, ngunit kapag nalantad na siya, hinayaan pa niyang patayin ng kanyang mga kampon si Donald at ang iba pa sa pamamagitan ng paggaya sa kanya. Nag-iwan ka ng napakaraming ebidensya, kaya niloloko mo ang investigasyon. Para mapabayaan mo ang iyong sarili. Malamig nang umiti si Liza. Harvey, maaari mong linlangin ang iba, ngunit hindi mo ako malilinlang. Maraming paraan sa loob ng komunidad ng mga elite. Baka hindi ka mahawakan ng batas, ngunit pahihirapan kita. Naging malamig ang ekspresyon ni Charlotte nang marinig ang pakikipagtalo ni Liza. Liza, ang Dragon Cell ay nakapagtapos na dito sa isip. Ngunit inaakusahan mo si Harvey bilang mamamatay tao gamit ang bulok mong utak na iyon. Nagrereklamo ka ba na nabuhay ka ng matagal? Malamig na sagot ni Liza, "Charlotte, stop arguing about this murderer. Donald has no enemies within Country H. Ang tanging kalaban niya dito ay ang bastard na ito. Kung hindi siya ang mamamatay tao, don't tell me I'm the murderer." I see. Napatingin si Harvey kay Liza, na sinusubukang mag-inject ng sarili gamit ang isa pang syringe, nang may realisasyon. Hindi ko maisip kung bakit may papatay kay Willem para e-frame ako at pagkatapos ay papatayin si Donald para patunayan ang pagiging inosente ko. Ngayon naiintindihan ko na, ito ang gusto niya, dahil, sa pagkakaalam mo, wala kang kaaway maliban sa akin sa lugar na ito. Kaya nga kapag napatay si Donald, lahat kayo ay mabubulagan sa inyong galit. Wala kayong pakialam sa ebidensya, at sa logika. Lahat kayong mga tanga ay magiging mga tuta ng utak at gagawin ang lahat para patayin ako. Sa mas madaling salita, may nakakaalam na hindi ako mahatulan ng presinto at ng Dragon Cell, kaya ginawa niya ito sa halip. Pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Napahanga si Harvey. Hindi niya inaasahan na may gagawa ng ganoong detalyadong pokona para lang patayin siya. Samantala, agad na napagtanto ni Charlotte at ng iba pa ang ibig sabihin ni Harvey. Hindi nila maiwasang isipin na mabisyo ang kalaban ni Harvey.
Samantala, bahagyang natigilan si Liza na para bang makukumbinsi siya. Halos kaagad, malamig siyang ngumiti at sinabing, huwag ka nang magsinungaling sa iyong sarili at sa iba, Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 6635. Everything was an act that you directed yourself. Ang galing ng acting mo na kahit ako halos naniwala sa lahat ng ito. Hindi mapakali si Liza sa paliwanag ni Harvey dahil nalunod na siya sa sarili niyang galit. Ang isang tulad mo ay maaaring magsinungaling sa buong mundo, ngunit hindi ka maaaring magsinungaling sa isang taong kasing talino namin. Lahat ng iba pang Overseas Martial Arts Alliance ay lalaban sa iyo hanggang sa huli. Hindi namin papayagan ang isang tulad mo na magkaroon ng ganoon kataas na posisyon sa loob ng alyansa. At pagkatapos, inilabas ni Liza ang huling syringe at sinaksak ito sa sarili. Pagkatapos, kumilos siya. Napaungol siya habang sumusugod sa kinaroroonan ni Harvey. Bang! Si Charlotte ay likas na humakbang bago si Harvey gamit ang kanyang mga kamay upang harangan ang attack wave ni Liza. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos na iturok ni Liza ang kanyang sarili ng napakaraming gamot, hindi lamang tumaas ang kanyang kapangyarihan, ngunit ang kanyang buong kakayahan sa pakikipaglaban ay umunlad din. Si Charlotte, na karaniwang madudurog si Liza, ay napilitang bumalik pagkatapos ng isang suntok. Huminto lamang siya pagkatapos niyang mag-slide ng halos 30 talampakan pabalik. Basura! Malamig na ngumiti si Liza habang sumusugod kay Harvey. Siya ang kanyang target. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong si Rachel, at agad na lumipad ang mga nakahahagas na kutsilyo sa kanyang mga kamay. Kumalabog, kumalabog. Agad na lumawak ang mga kamay ni Liza at hinawakan ang dalawang nahagas na kutsilyo, at dinurog gamit ang kanyang mga kamay. Mahina, nakangiti siya at may galit na ekspresyon sa mukha. Harvey, hindi ba ikaw ang kinatawan? Hindi ka ba makapangyarihan? Halika at ikaw mismo ang pumatay sa akin. Ano ang punto ng pagtatago sa likod ng mga babae? Basura! Sa pagtingin kay Liza na nagbubuga ng mga masasamang salita sa kanyang bibig habang sumusulong siya, galit na galit din si Prince at ang iba pa. Nang sasalakay na sila, kinawayan sila ni Harvey at personal na naglakad. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Liza, mahinahong sumagot, "Do you think you're invincible after some drugs? Sa tingin mo, seseryosohin kita kapag ang kapangyarihan mo ay nagmula sa droga? O sinasabi mo na lahat ng ginawa ko noon sa iyo ay isang pagpapakita lamang ng kahinaan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Kung ano ang iniisip mo at kung ano ang iyong ugali ay wala sa akin. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Kung gusto mo bang malaman ang totoo o gusto mong maghiganti, wala itong kwenta. Gayunpaman, mabibigyan kita ng pagkakataon bago mo ipagpatuloy ang iyong pag-atake. Nang makitang ginamit at niloko ka lang, kaya kung magpakita ng awa at palayain ka. Ngunit kung magpapatuloy ka sa iyong pag-atake, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Nang marinig ni Liza ang mga salita ni Harvey, nagbigay siya ng isang malupit na ngiti. Harvey, lahat ng babaeng ginamit mo ay natalo na sa akin. Sa tingin mo ba matatakot mo ako kapag wala kang kapangyarihan sa iyong sarili? Nanaginip ka, muling sumugod si Liza ng may kumpiyansa. Kalmadong utos ni Harvey, Rachel, atakihin mo ang kanyang mga binti. Natigilan si Rachel pero may napansin kaagad. Humakbang siya, tumayo sa harap ni Harvey, at nag-leg sweep. Bang! Sa kabila ng lumalagong kapangyarihan ni Liza, ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay ganap na walang pagtatanggol. Sinipa ni Rachel ang kanyang mga paa, at agad na napaatras si Liza. Ikaw! Galit na galit si Liza na parang naguguluhan habang patuloy na sumusuntok kay Rachel. Sa kasamaang palad, napagtanto na ni Rachel na ang kanyang ibabang bahagi ay walang pagtatanggol. Kahit anong atake niya, nakatutok lang si Rachel sa kanyang mga binti. Matapos makipagpalitan ng suntok, ginamit ni Rachel ang pagkakataong sipain si Liza sa tiyan. Napasigaw si Liza na agad na napaatres.
Nang bumagsak siya sa lupa, ang pagsabog ng panloob na enerhiya at ang mga epekto ng gamot ay nagpakibot sa kanya sa lupa, at hindi na siya makabangon pagkalipas ng ilang sandali. See, this is the price you pay for your revenge, hudyat ni Harvey kay Rachel na huminto habang nakatingin kay Liza at napabuntong hininga. Ang kapangyarihan ng martial arts ay nagmumula sa pagsasanay sa mahabang panahon. Ikaw, o dapat kong sabihin, ang taong nasa likod ng lahat ng ito, ay nagkaroon ng maling pag-unawa. Iniisip nilang lahat na ikaw, pagkatapos gumamit ng genetic na gamot, ay magagawa mong patayin ako sa iyong tumaas na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ito ay walang kabuluhan. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang iyong peking kapangyarihan ay ganap na walang kahulugan. Ikaw, muling tumayo si Liza na may galit na ekspresyon. Gayunpaman, sa kanyang pagtayo, muli siyang sinampal ni Rachel sa lupa. Lumayas ka, malamig na sabi ni Rachel. Bumalik ka at sabihin sa mga taong humihila sa iyong mga string. Sabihin sa kanila na hayagan silang hamunin si Harvey. Walang saysay na gumamit ng mga pekona sa kanya. Hindi napigilan ni Liza ang galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig kay Harvey. Bastos ka. Anong magagawa mo maliban sa magtago sa likod ng mga babae? Labanan mo ako kung maglakas loob ka, basura ka. Hindi man lang mapakali si Harvey na magpaliwanag. Aalis ka ba? Kung ayaw mo, sasabihin ko sa mga tao ko na paalisan ka. Ikaw, nagdilim ang ekspresyon ni Liza nang marinig ang sinabi ni Harvey. Sa huli, nagngangalit siya at umalis na may masamang ekspresyon. Kasabay ng pagkawala niya, ang isang taong nakatayo kasama si Harvey ay mabilis na nawala sa mga anino. Kinaumagahan, nagising na si Harvey at kumain ng almusal sa kanyang tirahan. May pinabili siyang almusal sa South Sea Restaurant. Ito ay medyo masarap. Nasiyahan si Harvey sa kanyang almusal at naghintay. Sir, nang malapit nang matapos kumain si Harvey, maingat na pumasok ang isang lalaki nang dahan-daang bumukas ang pinto ng residence. Si George iyon. Habang siya ay mukhang pagod, siya ay tila nasa sabik. Sa hitsura nito, tiyak na nasunog niya ang midnight oil. Nalaman mo ang lahat, tanong ni Harvey nang hindi nag-aksaya ng oras. Tumango si George. It's not hard to find news about it. Or should I say, they weren't planning to hide it. After Liza left last night, she went to the island nation embassy. However, a lot of important people were going to the embassy last night dahil masigla ang lugar. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay hula kung sino ang kanyang hinahanap at kung sino ang humihila sa kanyang mga string. Batay sa aking pagtatansya, ang taong ito ay malamang na si Shingon mula sa Shinto Way. Kinuha ni Harvey ang kanyang anti-gang baso at humigop. At pagkatapos, sandaling nag-alinlangan si George bago nagpatuloy at sinabing, may napansin din ako bukod dito. Naghahanda ang Island Nation Embassy para sa isang kasal. Sa hitsura nito, ngayong gabi ang kasal. Mula sa aking mga impormante, ang mga ikakasal ay sina Yvonne at Shingon. Sandaling huminto si George bago nagpatuloy, sa narinig ko, matagal nang nawala ng mga magulang si Yvonne, at pinalaki siya ni Sheldon. Gayunpaman, nakakulong pa rin si Sheldon sa loob ng lupang ninuno ng savior ng Walsing. Nabalitaan ko na kapag tumanggi si Yvonne na magpakasal, mamamatay si Sheldon. Ngayon lang nagawa ni Harvey na i-connecta ang mga tuldok. Halimbawa, bakit umalis si Yvonne nang walang sabi-sabi? Halimbawa, bakit biglang magpakasal si Yvonne sa ibang lalaki? Nang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip, inilahad ni Harvey ang kanyang kanang kamay, hinampas ang mesa, at sinabing, mula ngayon, mayroon kang autoridad na gamitin ang lahat ng mayroon ako. Ngunit kailangan mong ilabas si Sheldon bago ang kasal ngayong gabi. Natigilan si George. Sir, please do anything rash. That's the Island Nation's embassy, the Islanders' territory. We don't have a reason to act like that. Napangiti si Harvey. Sino bang nagsabing ayaw ko? Sa panahong ito, ang pag-ibig ay libre. May problema ba kung ninanakaw ko ang aking babae? Hindi pa man, ito ang gusto ni Shingon at Shinto Wei, di ba?
Gusto ko ring ayusin ang lahat bago ang labanan sa apex ng Forbidden City. Ngayon, bigyan natin sila ng pagkakataong ito. Kasabay ng mga alipors ni Harvey ay nagsimulang kumilos. Island Nation Embassy, kabukiran ng Walsing. Nakatayo si Shingan sa hardin ng embahada habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at nakatingin sa istilong Island Nation na hardin sa kanyang harapan. Kung ikukumpara sa kung gaano kalawak ang mga hardin ng Country H, ang hardin ng Island Nation ay mukhang maliit, gaano man kaganda ang disenyo nito. Gayunpaman, nang tumingin si Shingan sa maliit na hardin, mayroon siyang ekspresyon ng isang mananakop. Sir, lumapit ang dalawang gwapong lalaki. Napatingin sila kay Shingan ng may paghanga. Gayunpaman, hindi sila karaniwan. Sila ay sina Shouta Tojo at Nobita Nishino, dalawa sa mga pangunahing disipulo ng Shinto Wei. Kung sila ay lalaban kasama si Mitsuki, ang kanilang kapangyarihan ay tataas ng sari-sari sa halip na isang simpleng karagdagan lamang. Natalo daw ng tatlo na nagtutulungan ang isang true warrior bago ito. Mula doon lamang, makikita kung gaano kalakas ang nakababatang henerasyon ng Shinto Wei. Nang makita ni Shingan silang dalawa, dahan-dahan siyang lumingon at nagtanong, ano yun? I'm sorry, nabigo kami. Paghingi ng tawad ni Shouta. Ayon sa aming mga plano, si Liza ay nagsimulang makipaglaban kay Harvey. Ngunit hindi namin inaasahan na magkakaroon ng napakaraming elite si Harvey, at madali nilang natalo si Liza. Ngunit hindi siya sumuko. Bumalik siya, umaasa na maaari naming bigyan siya ng mas maraming genetic na gamot. Sinabi niya na babayaran niya ang anumang presyo para sa paghihiganti. Iniisip ko na kung bibigyan natin siya ng isang tiyak na halaga, dapat nating patayin si Harvey. Dahil kung ano ang nag-udyok kay Liza ay maghiganti, ang mga droga ay hindi kukuha sa kanyang isip bago mamatay si Harvey. Bamulong si Nobita, Sir, naniniwala akong hindi na kailangang gamitin ang baliw na babae na ito. Sasabihin ko sa lahat ng aking mga tauhan na umatake, at maaari nating higjitan si Harvey kung yun ang kinakailangan. Ang bastos na iyon. How dare he take the initiative to challenge us instead? Siya ay isang taong walang ingat. Hindi ba niya alam na kapalaran ng kanyang mga tao ang manatili sa loob at sumuko? Habang nakatingin sa galit na si Nobita, malamig na sumagot si Shingan. Kung ganoon lang siya kadaling pakitunguhan, hindi niya magagawang maging kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance. Kunin mo pa ang mga gamot sa embahada ng Country A at ibigay ang mga ito kay Liza. Mapapatay natin si Harvey sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng pera. Parehong tumango sina Shouta at Nobita. Naiintindihan. Pagkatapos nito, mahinahong nagtanong si Shingan, kumusta ang promosyon ng aking kasal? Sinabi ni Shouta, huwag kang mag-alala, Ginoo. Habang ang kasal ay nasa bansa H, hinayaan namin ang lahat ng pinakamahusay na reporter ng media ng Island Nation na dumating. Hindi magtatagal, malalaman ng Island Nation na ikakasal ka sa isang anak na babae mula sa Xavier's ng Walsing. Napakataas na ng status mo. Pagkatapos ng iyong kasal, ikaw ang magiging tunay na numero 1 sa mga nakababatang henerasyon sa Island Nation. Tumango si Shingan. At ang mga bisita, sinabi ni Nobita, maliban sa 5 paaralan, ang 5 royal families ay nagpadala na rin ng kanilang mga sayang dito. Maging ang ating royalty ay nagpadala ng isang prinsesa mula sa pamilya ng sangay upang pumunta. Lahat sila ay tumutuloy sa Hotel Hope, sa tapat ng embahada. Walang mang-iistorbo sa kanila. Gayun din, karamihan sa malalaking pamilya sa Walsing ay magpapadala ng kanilang mga kinatawan. Dapat ba natin silang papasukin? Kalmadong tanong ni Shingan, sa tingin ba nila makakadalaw sila sa kasal ko? 10 pamilya man ito, 5 nakatagong pamilya, o kung sino paman, ang malapit lang sa Island Nation ang tinatanggap ko. Ayokong may mangyari na hindi inaasahan. Ang kasal ay lubos na makikinabang sa Shinto Wei. Kailangan nating bigyang diin ang paggawa nito ng tagumpay. Nang marinig ni Shouta at Nobita ang sinabi ni Shingan, tumango sila bilang pagsang-ayon. Sa kanilang pag-unawa, nakita ni Shingan ang mga bagay sa mas malaking larawan.
Dahil isa siya sa mga kabataang sasapi sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan sa Island Nation, wala siyang karapatang gawin iyon kung hindi siya nagtataglay ng ganitong pasensya at rasyonalidad. Sige, tama na, walang pakialam na sabi ni Shingan. Kamusta ang bridal convoy? Sinabi ni Shouta, huwag kang mag-alala. Mayroon na tayong 52 Toyota Century na inihanda. Maaari tayong umalis anumang oras. Pagkatapos ay sinabi ni Shingan, sunduin natin sila. Ngunit tandaan, lahat ng mula sa pamilya Xavier ay kailangang maging mahalaga at nasa loob ng ating kontrol. Natigilan si Shouta. Bakit? Sinapo ni Shingan ang kanyang mga sentido. Minsan, pakiramdam ko ay napaka-smooth ng kasal. Habang ang mga Xaviers ng Wolsing ay mukhang magalang sa harap namin, ang mga tao mula sa bansa H ay kilala sa kanilang mga pukana. Dapat tayong maging maingat sa lahat ng oras. Bihira para kay Shingan na maging matyaga at turuan ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos noon, may naalala si Shingan at sinabing, tama, nakuha mo na ba ang direktor ng Kai City na si Netso? Ngumisi si Nobita. Hindi lang ako nakayanan, pero pinangunahan pa ni Direk Netso ang buong team niya dito nang marinig niyang pagsilbihan ka. Sabi niya kaya kanilang i-accommodate kahit anong klaseng script ang gusto mo. Napangisi si Shingan. I don't need any special script. He simply needs to ensure he records the video when I bed her tonight, and then send some to Harvey. Nabalitaan ko na ang babaeng magiging akin ay dating kay Harvey. Kapag nakita niya ang babae niya na naging female lead ni Director Netso para sa kanyang pinakabagong trabaho, baka mawala pa ang focus niya sa martial art, nakangiting sagot ni Shingan. Iyon ang kanyang kakulitan. Gusto niyang matulog kasama ang asawa o miyembro ng pamilya ng kanyang kalaban, at siguraduhing nasa isang video sila, at pagkatapos ay ipadala ang mga ito sa kanyang mga kalaban. Kung ikukumpara sa pagpatay, ito ay mas masahol pa. Kapag nakita ng ilang kalaban niya ang kanilang minamahal na pinaglaruan ng 12 ng lalaki, mamamatay pa sila dito. Kung kaya niyang patayin si Harvey ng ganito, hindi magiging masamang galaw iyon. Masarap ang lasa mo noon pa man, papuri ni Shouta. Pero dahil ito ang gabi ng iyong kasal, hindi sapat ang isang babae lang. Siguro dapat nating tanungin ang lahat ng mga kababaihan na nagkaroon ng ilang uri ng relasyon kay Harvey at dalhin silang lahat sa iyong kwarto kapag natapos na ang kasal. Ang isang video na tulad nito ay magiging kahanga-hanga. Nang marinig ni Shingan ang iminungkahi ni Shouta, medyo naintriga din siya. Gayunpaman, nag-alinlangan siya at sinabing, hindi ba't napakarami niyan? Hindi na, palagi kang may lakas. Pagkatapos ay tahimik na inilagay ni Shouta ang isang maliit na bote ng asul na tableta sa mesa bago si Shingan. You can do it the whole night. Hindi lang mamamatay si Harvey sa galit, pero baka bumalik din siya bilang galit na multo. Mas masahol pa itong parusa kaysa sa pagpatay sa buong pamilya niya. Magaling, Shouta. Napakagaling. Tinapik ni Shingan ang balikat ni Shouta. Nagustuhan niya ang pagkakaroon ng mga subordinate na ganito. You can have my leftovers tonight. After my wife from the Xavier family, you can play with all the other women. You can do it whatever you like. Kahit na gamitin mo ang mga ito bilang mga sisidlan para sa iyong pagsasanay, tutulungan kitang alagaan ito. Matapos marinig iyon, parehong nagpakita ng mapang-akit na ekspresyon sina Shouta at Nobita. Nanunumpa kami na maglilingkod kami sa iyo hanggang sa wakas. Lahat tayo ay magkakapatid dito. You can drop the formalities, sabi ni Shingan habang tumatawa na para bang isa na siyang mananakop na nag-uutos sa kanyang mga tropa sa digmaan. Let's go. Time to make the preparations. Tama na ang oras. Oras na para pumunta sa Xavier Residence para sunduin ang bride ko. Kabanata 6,640. 2:00 ng hapon. Wolsing Residence. Ang 52 Toyota Centuries ay lumitaw sa harap ng gate. Ang lahat ng mga kotse ay may mga diplomatikong plate, at maaaring madama ng isa ang pagmamataas ng mga driver at pasahero mula sa milya-milya ang layo. Ilang miyembro ng pamilya Xavier ang naghanda lamang na tanungin ang kanilang mga pagkakakilanlan.
Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang convoy ay bumungad kaagad sa gate at haharang at pagkatapos ay lalakad sa tirahan ng pamilya Xavier. Ibinaba pa ng ilang taga-isla ang kanilang mga sasakyan, binigay sa kanila ang gitnang daliri habang nakatingin lang sila sa gulat, at sinabing, "Hindi nyo man lang kilala ang aming convoy. Kung hindi dahil handang pakasalan ng aming amo ang isang tao mula sa inyong pamilya, malapit na kayong mawala sa nangungunang 10 pamilya. Gaano kayo kabulag?" Nagtawanan ang mga taga-isla. Nagawa nilang makapasok sa isa sa mga maliliit na patio sa loob ng tirahan ng hindi nagtagal. Sinipa nila ang pinto, at sa likod nito ay ang silid ni Ivan, kung saan siya lumaki. Sa kasalukuyan, tinutulungan ng mga kasambahay si Ivan na magpalit ng kanyang tradisyonal na wedding gown. Sa kabilang banda, si Jessie ay nakatayo doon na may seryosong ekspresyon. Nang makita niya si Shingan na papalapit, napakunot ang noo ni Jessie pero lumakad pa rin. "Mr. Shingan, bakit ang aga mo? Ano, naiinis ka kapag nakikita mo ako?" Tiningnan ni Shingan si Jessie. "Kahit anong sama ng loob mo, kailangan mong ibote ito. Tandaan mo, wala ka sa harapan ko." Pagkatapos noon, hindi na mapakali si Shingan kay Jessie at pasimpleng naglakad papunta kay Ivan, na naglalagay ng makeup. Binigyan siya nito ng ilang tingin at nag-click sa kanyang dila. "As expected of a princess from the Xavier family. You're already pretty beautiful without any makeup. But with just a little makeup, mas maganda ka. Sa kasamaang palad, ang isang tulad mo ay hindi maaaring pakasalan ang lalaking mahal mo. Sa halip, kailangan mo akong pakasalan. Nakakaawa. Sa kasamaang palad, hindi ako isang taong walang pakialam sa mga maselang bulaklak." Sinabi ng lahat na ang pagpilit sa mga bagay ay hindi gagana, ngunit ang proseso ang mahalaga. Ngumisi si Shingan kay Ivan at saka ginamit ang kanang kamay para itaas ang baba nito. "Ngayon, handa ka na bang matulog sa akin ngayong gabi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Pagkatapos nito, kakailanganin kong labanan si Harvey sa tuktok ng Forbidden City. Talaga, si Harvey ay mamamatay na talaga. Ngunit kung pinahirapan mo ako ng kaunti at naubos mo ako, baka magkaroon siya ng pagkakataong lumaban. Kaya, bakit hindi mo pag-isipan iyon? Gusto mo bang magsaya kasama ako ngayon?" Walang sinabi si Ivan nang marinig niya ang mga salita ni Shingan. Binigyan lang niya si Shingan ng pinakamalamig na titig, na para bang hindi na buhay na tao ang kanyang kaharap, kundi isang patay na katawan. "Pinaglalaroan mo ako ng Ice Queen, ikaw ba?" Muling nag-click ng dila si Shingan. "Ayos lang kahit hindi ka makikipagtulungan. Narito ang isa pang piraso ng magandang balita. Para saktan ang lalaking iyon, inimbitahan ko si Director Netso. Alam na alam mo kung anong klaseng trabaho ang ginagawa niya, di ba? Ang iyong pag-ibig ay malapit nang makita ang iyong pagganap. Nasa sabik at masaya ka ba?